At alam ko po na i-discuss ko na po ito noon pero sabi ko nga po, Lord, every day naman may mga fresh revelation ka sa iyong mga salita, di ba? Kumbaga, araw-araw po mayroong mga mensahe ng Panginoon, amen, na patuloy nating mauunawaan at lalalim po tayo po sa salita ng ating Panginoon. Araw-araw po na dinaragdagan ng Panginoon yung ating wisdom, yung karunungan natin sa ating Panginoon. Sabi dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ito yung ating key verse po. Ang sabi po dito, 2 Corinthians 3 verse 17, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung nasaan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyo pong banal na Espiritu, o Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na magampanan namin muli ang iyong ang ministeryo na pinaubaya mo, pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil malaya po kaming makikinig, malaya kami, Panginoon, na mag-aaral ng iyo pong mga salita sa oras na ito. Dalangin ko po ang wisdom na mula sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa po sa amin. Mananatili pong bukas ito at ang iyong mga salita, Panginoon, ay malaya na kumintal sa aming puso at isipan, at ito ay magrema po sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po na ikaw ang siyang magsalita. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, na upang ikaw ang siyang makita, maranasan, maobserbahan, at hindi po ang aking kahinaan. Salamat, Lord God. At sa oras na ito, kiniklim ko po ang katagumpayan ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Salamat po ng maraming. At muli, binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Very powerful yung mensahe, yung word ng ating Panginoon dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Dahil sabi dito, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty," or there is freedom. Ang ating Diyos po, kung nasaan siya, may kalayaan. Alam niyo po itong verses na ito, makapangyarihan po ito. Wala pong imposible kapag ang Diyos ay nariyan. Amen. Katulad nitong platform, sa ating platform na ito ng daily devotion, amen, ay makapangyarihan po ang Panginoon. Ngayong gabing ito, mga kapatid, katulad ng mga testimony natin. Yes, ako rin po, itong platform na ito ay dito rin po ako talaga pinalago ng Panginoon. Totoo po yun. Dito rin po ako naging nag-matured. Yan. Amen? Sa mga katuruan dito sa platform na ito. Sa mga mission, di po ba? Kumbaga, alam niyo, nagiging kalakasan natin yung mga salita ng Panginoon sa platform na ito na ating patuloy na naririnig. Amen? Kaya salamat tayo sa ating panahon na mayroong ganitong gawain. Amen? Sa mga panahon lang natin ngayon, nag-start yung ganito Di po ba?
Nung mga nakaraan, before pandemic, wala pa yung ganito eh. Kaya blessed tayong lahat. Akala natin yung pandemic ay pahirap, parusa, kawalan ng pag-asa, di ba? Takot, pero hindi po pala eh. May purpose pala si Lord na may mas magandang layunin siya sa gitna ng nangyaring iyon ng pandemic. Nagkakakilala tayo kahit na saan man tayong dako naroon, di po ba? Kumbaga kahit na hindi natin nakikita in person, pero grabe po yung relationship natin, di po ba? Kumbaga, alam niyo yon, nagiging magaan yung ating puso sa bawat isa, di po ba? Kumbaga, parang matagal na tayong nagkita. Naalala ko nga nung nagkita kami ni Brother Lyndon first time sa kila Ma'am Beverly. Unang tinginan lang namin, para lang kami magkakilala na kagad Tuwaan na kami Alam mo yung gano'n? Kasi nga, na-establish na yung relationship natin dito sa platform, di po ba? At grabe po ang ginagawa ng Panginoon sa mga panahon natin ngayon. Amen? Binigyan tayo ng malaking favor ng Panginoon. Di po ba? Kung sa face-to-face, di natin magawa Yung pag tayo mag-church na mayroon tayong ginagawa, di ba? Nasa trabaho, di ba? Yung iba nagdo-drive, yung iba, di ba? Dahil sa kaabalahan na, maraming mga schedules, hindi na magawang mag-face to face sa gawain, pero dito sa platform, di po ba? Kaya si Lord po ay mabuti sa ating lahat. Amen. At patuloy na ang ating Panginoon ay inilalapit niya, amen po, yung kanyang pagkilos sa buhay natin. Kaya gusto ko pong mangaral po o magrema sa paksang Freedom in Christ through the Holy Spirit. Freedom in Christ through the Holy Spirit. Yes. Alam niyo po, sabi po kasi dito sa kung ma-remind ko po, sa book of James chapter 1 verse 5 na kung nagkukulang ka ng karunungan, kung ang sino man ay kapos sa karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay sagana, amen, sa lahat at hindi nanunumbat, amen, ito ay ibinibigay sa Kanya. Yung wisdom, yung karunungan, nahihingi po yan sa Panginoon. Ang Holy Spirit po ang pagka ang Holy Spirit po ay nasa atin, amen, tayo po ay mayroon ng karunungan, amen, mayroon na po tayong mauunawaan na po natin ang mga plano ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ko nga po hindi ka na maililigaw ni sino man. Once na ang banal na Espiritu ng Panginoon ay buhay na buhay sa buhay natin, amen, magkakaroon tayo ng karunungan, amen, wisdom na galing sa Panginoon. Sabi sa aking introduction, now the Lord is the Spirit, di po ba? And where the Spirit of the Lord, there is freedom. Amen? Kumbaga, once na ipresenta natin ang ating sarili sa Panginoon, ang ating sarili sa Diyos, tayo ay tunay ngang malaya. Amen? Tayo po ay pinalaya na sa kasalanan. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. There is liberty. Freedom in Christ. Amen? Through the Holy Spirit. Tayo po ay nilinis na ng ating Panginoon. Tayo po ay tinubos na ang ating mga kabigatan, kasalanan sa buhay natin. 100% po yan. Once na ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, at ang Holy Spirit po ay nakipag-isa ka sa Panginoon, at ang banal na Espiritu
ay nandyan na sa atin. Tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Kahit na anong bigat, anuman ang napagdaanan po natin sa ating buhay, lahat po yan ay nilinis na ng Panginoon. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Basta tayo po ay nakipag-isa at tayo po ay, alam niyo yon, tayo po ay nanampalataya na sa Panginoon at humingi na tayo ng tawad sa ating Panginoon. 100% po pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen. Mayroon pong kalayaan na nangyari. Kaya sabi doon, kung nasaan nandoon ang Espiritu ng Panginoon, may kalayaan. Kaya nga ako po, yung word na ito mga kapatid, pinangahawakan ko rin po. Every time na ako po ay lumalabas, nag-i-evangelize, nagba-Bible study, nag-children's ministry, basta't sa mission, amen, na ako po'y nananampalataya talaga na walang batong puso pag nandyan ang banal na Espiritu. Amen. Kumbaga, wala pong bisyo na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Basta't nandyan ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga ano po yung ibinigay sa akin ng ministry sa ministerial, kasi ako po ay active sa ministerial dito sa aming bayan. Isa po kaming mag-asawa na pinili para maghayag ng salita ng Panginoon sa mga kapulisan. At ang ibinigay pa sa aming section or departamento, mga intel, mga investigador, mga intelligence, puro mga SPO4, mga ganon, mga master sergeant, mga ganon. Pero alam nyo, minsan nung una kinakabahan ako. Pero nung na-remind sa akin itong 2 Corinthians 3:17, nagkaroon ako ng kalakasan. Walang bagay na imposible sa Panginoon. Amen. Basta kasama mo ang banal na Espiritu ng Panginoon, hallelujah, wala pong mahirap para sa Diyos. Kaya silang baguhin ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Pag kami po ay nagtuturo, tahimik sila, nakikinig talaga sila. No po? Kumbaga, grabe po yung kanilang pakikinig at grabe po yung kanilang pagrespeto sa mga kapastoran. Di po ba? Kahit sa ating pong, kahit saan po, amen? Kahit sa pamilya po natin, basta kasama natin ang banal na Espiritu ng Panginoon, huwag tayong matakot, panghinaan ng loob. Hallelujah. Wala pong bagay na mahirap para sa Panginoon. There is freedom pag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. Freedom from sin. Amen? Mayroong dominions tayo. Mayroon tayong new identity. Amen? Hallelujah. May new identity in Christ, walking in newness of life. Amen? Yan po yung mga ipaparanas po ng Panginoon sa buhay natin. Dati po kasi ang hirap ko rin pong ma-born again. Ang hirap din akong mabago, Kasi ang filosofiya ko po, nasa tao yan, sabi ko nung araw naalala ko tuloy. Pag may nagsishare sa akin, sabi ko hindi, nasa tao yan. Kung talagang ang tao gusto niyang magbago, magbabago yan. Sabi ko kahit saang sekta siya. Basta desire at bukal sa puso niyang magbago, magbabago yan. Pero hindi po pala totoo yun. Dinadaya po pala tayo ng ating kaisipan kung may kaisipan tayong gano'n. Dahil wala po sa kakayahan natin, wala po tayong capability na kakayahan na baguhin yung sarili natin. Tanging ang Panginoon lang. Kinakailangan po kasama natin ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon. Kasi once na tayo ay nakipag-isa sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay nandyan na. Amen. Hallelujah. At magkakaroon ng kalayaan sa buhay natin.
Magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Totoo po yun. Dati po, marami rin akong vision nung araw, pero salamat sa Panginoon. Once na tayo nakipag-isa sa Panginoon, ang ating Panginoon po'y kikilos sa buhay natin at babaguhin niya ang direksyon ng ating buhay. Ang ating kaisipan, ang ating puso. Amen? Hallelujah. At sabi ko nga lagi, tayo po na naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong maging, alam niyo yun, huwag tayong magpaka-paralyze sa mga nakalipas nating buhay. Dahil freedom from sin. Amen. Yung ating yung dominion ng ating Panginoon. Siya lamang po ang may kakayahan na maglinis po sa atin. Yung mga past natin, yan ay gagamitin lang natin, gagamitin lang ni Lord po yan na testimony, living testimony sa buhay natin. Kaya every time na ako po ay nagsishare ng gospel ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mag-testimony eh. Dadalahin natin ang Panginoon, di ba? Kahit na yung ang ipapangaral mo, yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Ay very powerful na po yun. Na naitataas ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Praise God. Number 1, mga kapatid, sabi po sa Galatians chapter 4, verse 7, ang sabi po dito, ano pat hindi ka alipin, kundi anak at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Wow! Praise God! Biruin niyo po yun. Amen? Yung favor ng Panginoon sa atin. Freedom in Christ through the Holy Spirit, yun nga po yung number 1, significance of being Son of God. Amen? Son of God na ibig sabihin adopted tayo, amen? Adopted son of God. We are now sons and daughters of God. Yan po yung unang-una na ipapamana ng Panginoon sa atin. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. There is liberty. Amen. Tayong lahat ay tagapagmana ng ating Panginoon kasi tayo po'y mga son and sons and daughters of God. Tayo po'y mga anak ng Panginoon. Yung anak ng Panginoon dito, yung adopted tayo ni Lord. Amen. Hindi yung anak ng Panginoon na yung parang declaration ni Apollo Kibulo, hindi gano'n ha. Iba pong son and daughters of God. Ibig sabihin, adopted tayo. Binigyan lang tayo ng karapatan ng authority ng ating Panginoon. Amen? Napakalinaw naman po sa James. Diba? Galatians chapter 4 verse 7. Hallelujah. Ulitin ko po mga kapatid. Sabi dito sa Galatians chapter 4 verse 7. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Kaya may authority po tayo mga kapatid. Mayroon tayong, alam niyo yun, yung voice natin, yung isip natin, amen, ay makapangyarihan na po yan. Ibig ko pong sabihin is may authority tayo. Amen. Kailan lang po, itong mga nakaraan, di ba, yung aking panganay po, yung aking panganay po ay yun nga na scholar kasi nga nag-exam siya. Kanya lang hindi pala full scholar, hindi pala buo yung scholarship niya, 50% lang. Imbis na 27 or 28,000 yung babayaran, kalahati. So 14,000 plus. Primary exam, tapos mid-exam, tapos final exam, pinagtatlo yung 14,000. Magpa-primary exam na siya. Nagulat ako, may babayaran siya. Sabi ko, Lord,
Sabi ko, paano ko kaya habulin yan? Yes, totoo po yun. Aburido talaga ako. Ako ay honest to goodness naman po. Talagang sabi ko, Lord, kaya nagkabaha-baha, di po ba? Lakas ng ulan, ganun ganyan. Pero salamat sa Panginoon dahil nahabol ko po yun sa pagtitinda ko, gawa ng, sabi ko, Lord, habang ako ay nagtitinda, umaawit ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ewan ko ba, biglang naubos yung mga paninda ko, ang aga pa lang, naubos na kagad, kaya nakaipon ako. Kaya praise the Lord. Amen? Hallelujah. Alam mo yung ganoon? Kasi kung titignan ko, sabi ko, paano ko kaya habulin yun? Almost 5,000 yun. Sabi ko, Lord, sabi ko, kaya ko ba yan ng 5 araw? Sabi ko gano'n. Pero pagpunta ko lagi doon sa kuhaan ko ng mga paninda ko, na umaawit na ako kay Lord. Tapos habang nagdadrive ako, umawit pa rin ako kay Lord. Aba nagulat ako. Yung hindi pa ako nakakalayo, alam niyo yung biyahe ko po ng pagtitinda ng normal. Hindi pa ako nakaka 1/4 ng travel. Naubos na. Kaya sabi ko, praise God. Amen. Hallelujah. Kaya lalo kong dinamihan. Sabi ko, dinamihan ko ng kuha. Abay, naubos pa rin. Sabi ko, praise the Lord. Hallelujah. Kasi minsan kasi, alam niyo yun, minsan kasi tinitry ni Lord yung authority natin. Amen. Hallelujah. Kumbaga, mayroon tayong authority na kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon paano natin gamitin yung authority na yon. Amen? Na magpapakilala siya na the more na itinataas mo siya sa iyong buhay, kahit sa hirap at ginawa, hindi tayo pababayaan. Kaya naalala ko si Haring David noong matandang-matanda na, di ba? Sabi nga ni Haring David ngayon, sabi niya, matanda na ako. Mula noong ako'y bata hanggang ngayon, wala akong nakita. Naglingkod sa Panginoon ng may katapatan na pinabayaan ng Diyos. Walang ganun, sabi niya. Wala akong nakita na namatay sa gutom na naglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Kaya yung authority, mga kapatid, binigyan na po tayo ng authority ng Panginoon. Amen? Lagi nating tandaan, we are now sons and daughters of God. Amen? Panghawakan natin po yan. Tayo ay tagapagmana ng ating Panginoon. Hindi na tayo, alam nyo, hindi na tayo maililigaw ng kung sino man. May authority po tayo. Amen? Hallelujah. Dahil promise po yan ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito sa James chapter 1, verse 5 and 8, sabi dito, yun nga po yung binasa ko kanina. Ngunit kung naghang yung aking cellphone. Okay, ito na. Salamat sa Lord. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibinibigay sa Kanya. Verse 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Verse 7, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Praise the Lord. Number 2, Spirit is the way to get wisdom. Amen. Ang Espiritu ng Panginoon, once na humingi tayo ng karunungan, kung wala tayong karunungan sa Panginoon, humingi ka sa Panginoon ng wisdom, ng karunungan, ibibigay sa iyo yan ng Panginoon. Amen? Bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom kung ano yung gagawin natin. Kaya every morning, bago tayo gumising, lagi nating sambitin sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko ngayon? Amen? Lord, ang gagawin ko ngayon, ito yung aking itinerary. Ito yung aking plans and program sa buong maghapon na ito. Ano ang uunahin ko dyan? Ano ang gagawin ko dyan? Turuan mo ako, Panginoon.
mangungusap po ang Panginoon sa atin. Amen. Ilalagay ng Panginoon sa puso natin. Kasi kung minsan po di po ba pagka alam niyo 'yun, pag wala pong ganoon, parang kaya ko to Lord, kaya ko to, parang gano'n. Hahayaan ka ng Panginoon di ba? Pero once na lagi nating sinasambit sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko sa buong maghapon na ito? Turuan mo ako, tulungan mo ako. Ano ang dapat kong gawin? Amen? Kung may dumarating na problema, kalmado lang. Amen? Tahimik lang. Kalmado lang. Nag-iisip, inihingi sa Panginoon ng wisdom. Inihingi sa Panginoon kung ano ang dapat gawin. Amen. Hallelujah. At ang Panginoon ang maglalagay po ng wisdom sa buhay natin. Lagi po nating tandaan, bilang tayo po'y mananampalataya ng ating Panginoon, Spirit is the way to get wisdom. Amen? Hallelujah. Yung wisdom na ito ng ating Panginoon, siyang maglalagay po ng direction sa atin. Lagi nating tandaan, once na lumapit tayo sa Panginoon, buong-buo yung ating pananalig. Buong-buo yung paniniwala natin sa Panginoon. Yung pananampalataya talaga natin sa Panginoon ay matibay. Kasi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, baka maka-encounter po kayo dahil dito sa Pangasinan, laganap na po yung grupong ito na walang pananampalataya. Ayaw nila ng pananampalataya. Kasi hindi mo tatalunin si Satanas sa pananampalataya, sabi nila. Kaya ang pinanghahawakan nila is yung tinatawag na elect, yung pagpili. Alam niyo, pandarayan ng kaaway po yun. Mayroon pong talagang election na sinabi ng Panginoon. Pero, dapat, kung election ka at ikaw ay pinili ng Panginoon, magiging kamukha mo ang Panginoon. Ibig sabihin, magiging kamukha mo ang Panginoon sa lahat, sa karakter, di ba? Sa pagkilos. Amen. Ang ating Panginoon ay ayaw niya ng kasalanan. Galit siya sa kasalanan. Pero yung mga election na mga doctrine ngayon, sige na dyan, kahit na ikaw ay nasa kasalanan, ligtas ka na. Ganun sila. Kasi yung pananampalataya ay kahit si Satanas nanampalataya pero hindi ligtas. Yun ang kanilang Pero sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, lahat ng mga karakter ng tao nandiyan. At ang titignan natin yung naging bunga, yung naging resulta, yung naging katapusan ng lahat ng mga tao. Amen. Yung mga bisyo nandyan lahat Pero yung naging katapusan nila ay kapahamakan, di po ba? Yung mga hindi sumunod sa Panginoon, ang naging katapusan nila kapahamakan. Di po ba? Yung mga tao na talagang grabe ang kasalanan sa Panginoon pero nagsumamo talaga sa Panginoon, nakamtan nila ang kapatawaran. Di po ba? Yung mga naging mainit sa paglilingkod sa Panginoon, kahit kapalit ang kanilang buhay. At patuloy pa rin sila na naglingkod sa Panginoon. Ang naging katapusan nila ay katagumpayan. Amen. Hallelujah. Kaya, the more na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, dapat mayroon tayong pananalig sa Diyos. Mayroon tayong pananampalataya at hindi natin pwedeng maparangalan ang Panginoon nang wala tayong pananampalataya. Kaya yung ibang mga kulto sabi ko dun na kahit magkasala ka, okay na kasi election ka na, pinili ka na. At kapag hindi ka pinili, hindi ka naligtas. Yung mga sinabi nila na sa Revelation na ilan yung naligtas lang, 100 ilan yun. Kaya kahit na anong pagbahagi mo ng salita ng Panginoon, wala nang kwenta yon. Sabi nila, pandarayan ng kaaway yun. Amen? Kasi ang revelation, mayroon dalawang revelation po kasi mga kapatid
na daanan namin yan sa theology. Yung general revelation na tinatawag, yung mga nature, 'di ba? Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng langit, magkakaroon ng hiniwalay niya, 'di ba? Magkaroon ng lupa, karoon ng hayop, 'di ba? Lahat basta't about nature is general revelation. Katulad ng mga lindol, mga ganon. General revelation po tawag nila doon. At yung special revelation, ito yung salvation. Si Jesus Christ at ang Bible. Yun yung special revelation na tinatawag. At sa buhay natin, yung mga nangyayari ngayon na lindol, baha, mangyayari na po yan. Ang bahagi natin bilang mananampalataya. Kaya nga, yung application ng iba, darating si Lord sa ganitong oras. Di ba? Ang daming naluko nun. Ganito, si Lord, may oras pa. Kung kailan araw pa. Di ba? Pero hindi po eh. Walang nakakaalam. At ang lahat na nangyayari sa buhay natin, palatandaan talaga yan na mangyayari kasi po, sinabi ng Panginoon. Kaya, doon sa mga prophecy ng Panginoon, lagi natin alamin, Lord, nasaan ako sa prophecy mo? Saan akong parte naroon? Masasagot ka ng Panginoon. Baka ako na yung nagre-rebelde, di ba? Sabi nga doon maraming tao na tatalikod sa kanilang pananampalataya, di ba? Pero may mga tao rin na maglilingkod at lalong mag-iinit sa paglilingkod. Kapag tinanong natin ang sarili natin, Lord, saan ako sa parte na ito? Ako na pala yung naglilingkod ng mainit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Di mo ba? Mabubuksan yung espiritu natin. Magkakaroon tayo ng wisdom. Spirit is the way to get wisdom. Amen. Hindi ka kayang, alam niyo yun, hanggat alam mo at alam natin na ang ginagawa nating paglilingkod ay talagang paglilingkod sa Panginoon. Kahit maraming mga kritiko, kahit maraming mga tutulig sa, stand firm ka lang. Amen. Na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo sila. Di ba? Parang ganon. Kaya, Spirit is the way to get wisdom, mga kapatid. Amen. Talagang panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Alam nyo, dito sa ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, yung mga dating mga kapatiran namin, mayroon po kasi ako mayroon kaming naging kapatiran dito. Sa isang pamilya sila, almost 20 sila na tao. Almost 20 sila na tao. Tapos, pagdating sa offering, ginawa ko po siyang secretary. Tapos, pagdating sa treasurer yung kanyang kapatid. Tapos nung nagkaroon kami ng meeting, kasi very alarming sa akin dahil noon nagkaka-average kami ng mga 40 na tao, 40 na tao, pero pagdating sa offering tumatayo naman lahat. Tapos nagbibigay naman, nakikita naman na tumatayo papunta doon sa basket, pero pagdating na doon sa bilangan, may perma ako, may perma secretary, treasurer, auditor. Pero ang income 200, 150, nagulat ako. Minsan 500 pero yung 400 ay tithes namin ba? 100 lang yung offering, parang gano'n. Kaya noong nagkagulatan ngayon, no? Laging sinasabi niya, malakas akong magbigay, sabi niya gano'n doon sa mga kapatiran. Pero nung nagkaroon kami ng meeting, nagulat ako. Nagulat siya. Hallelujah. Yung pala, tumatayo lang sila. Wala naman palang ibinibigay doon sa basket, no? Tapos nagsalita siya. Sabi niya, aalis kami dyan, pastor. Sa dami naming ito, hindi ka na magpapatuloy. Sabi niya gano'n. Tapos lahat ng mga kapatiran, dahil may sasakyan yun sinusundo niya. Nagtayo sila ng church, no? Ngayon, nag-aaway-aaway sila. Tapos yung isa, lahat ng gamit,
talagang kinuha niya. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, talagang, alam niyo yon, bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa mga ganoon. Hallelujah. Kaya, dito po sa pagmi-ministry natin sa ating Panginoon, lagi nating hingiin yung wisdom, yung karunungan na mula sa Panginoon. Darating yung trials, yung problem, pero pinadaan lang tayo sa ganoong sitwasyon para lalo tayong maging aware. Amen? Kasi yung mga panahon na yon, mga kapatid, talagang very, alam niyo yun, open po. Hallelujah. Pero may mga talaga, may mga experience sa ministry na talagang grabe po. Amen? Kaya, yun po, at biyaya po ng Panginoon, laging humingi sa Diyos ng wisdom. Amen? Kaya ngayon, gusto nilang bumalik dito sa church. Sabi ko, sige lang, magpatuloy na lang po kayo sa paglilingkod sa Lord. Okay lang po pag pumunta po kayo, pero wala po kayong, wala kayong position sa church, sabi ko ganun. Basta patuloy lang po kayo. Sabi ko ganun. Ayun, di na sila nagpunta. Biruin niyo po, hallelujah. Amen. Yung mayroon isang kapatiran kami, talagang grabe talaga. Na binabarangay-barangay pa, mga ganoon ba. Pero dito mga kapatid, lagi nating tandaan po, ang Espiritu ng Panginoon, ipapakita ng Panginoon, mga kapatid, amen, yung ating paglilingkod. Ibig ko sabihin po, bibigyan tayo ng wisdom ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya, kailan lang, no, isang linggo, nagpunta sila dito, nagpatuloy ka pala, pastor. At nakita nila, may sarili ka na palang church. Sabi nilang gano'n. Sabi ko, may Diyos kasing pinaglilingkuran tayo. Hindi tayo sa tao naglilingkod, sa Diyos tayo naglilingkod, sabi ko sa kanila. Kaya, dito po mga kapatid, basta't panghawakan natin na kapag kasama natin ang Panginoon, may kalayaan. Mayroong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Freedom in Christ through the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. And then pangatlo mga kapatid, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang sabi po dito, glory to Jesus, datapwat salamat sa Diyos na laging pagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinapahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Hallelujah. Ang pangatlo po mga kapatid, Spirit is the aroma of Christian believers. Amen. Tayo po ay mabangong samyo. Ang Espiritu ng Panginoon at tayo pong mga mananampalataya na ginagabayan ng Panginoon, malapit po ang Diyos sa buhay natin. Amen? Nandito na sa atin yung favor ng ating pong Panginoon. Kaya pag in times na tayo po ay struggle, nalulungkot, amen, lagi nating tandaan mayroon po tayong Diyos na patuloy na sumasagot, tumutugon sa ating mga panalangin. Kasi alam niyo po, ang kaaway po, yan ang inaalis po niya sa kaisipan natin. Naalala ko po, totoo po, nung inooperahan si Pastora Jesusa, bago operahan siya, kinausap ako ng anesthesiology, internal medicine, at saka yung special neurosurgeon niya, yung mag-oopera talaga yung tatlong ito. Sabi nila sa akin, kung buhay pa mga magulang mo, tawagan mo sila, sabay-sabay na kayong manalangin. Kasi talagang dalawang bagay lang ang mangyayari sa kanya. Either ma-paralyze siya, ma-stroke siya, or titigil na ang puso niya. Alam niyo, ang lakas ng kaaway ng mga panahon na yon. Sabi ng kaaway sa akin, kaya ka nahihirapan Kasi pinipilit mo kahit hindi na dapat. Dahil darating talaga ang kamatayan, sabi ng kaaway. No?
Mag-ano ka, marami namang babae diyan. Sabi pa ng kaaway, totoo po 'yun. Hallelujah. Pero alam niyo, ni-rebuke ko po 'yun. Sabi ko, in Jesus name. Kaya labas ako doon sa operating room doon sa pintuan. Then pumunta ako sa market area. Maraming tao. Nagsisigaw po ako doon, nangaral po ako ng salita ng Panginoon. Nag-street evangelism po ako habang inuoperahan si Pastor Susa. Wala akong ibang binabanggit. My God is a miracle working God. My God is a way maker God. Sabi ng Panginoon, kung imposible na sa tao, sa Diyos walang imposible. Walang bagay na mahirap para sa Kanya. Dahil tayo pong mga mananampalataya, mga kapatid, malapit ang Panginoon sa atin. Hindi malupit ang Diyos, malapit. Amen. Halos abot kamay po natin ang Panginoon. Once na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, Spirit is the aroma of Christian believers. Lagi nating tandaan. Hallelujah. Amen. Kaya lagi akong sumisigaw doon. My God is a miracle working God. Makapangyarihan ng aking Diyos. Walang imposible sa Kanya. Alam niyo, hindi na nakakilos ang kaaway. Yes. Hallelujah. Hindi na natuluyang naglagay ng panghihinayang or kahinaan sa puso, kundi lalo naramdaman ko yung sigla. Naramdaman ko yung strength na binigay ng Panginoon. Na very positive. Na anuman ang mangyari sa buhay natin, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga nung bishop sa akin, paano pag hindi siya pinagaling? Miracle worker pa rin ba ang Diyos sa buhay mo? Opo. Yung makilala mo lang ang Diyos. Yung mapaglingkuran mo lang ang Panginoon. Miracle worker na ang Diyos sa iyong buhay. Dahil maraming gustong maglingkod sa Panginoon, hindi na nila kaya. Bakit? Nandoon na sila sa Centennial Garden. Maraming gustong maglingkod pa sa Panginoon, hindi na nila kaya. Bakit? Bedridden na sila. Wala na. Amen po. Pero sa ating pong panahon, sa ating pagkakataon po, hallelujah, tayo po ay malaya. Amen? At lagi natin tandaan po, Spirit is the aroma of Christian believers. Hallelujah. May authority po. At tayo po ay malapit sa Panginoon. Amen? Kaya pag may nagsasabi sa atin, alam mo ikaw, hindi ka pa pinatawad ng Panginoon, hindi tayo maniwala doon. Ang Panginoon na nagsabi sa atin na once na ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao, ang lahat ng bagay ay nagsilipas na. Ngayon, ikaw ay bago na, di po ba? Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi ang iyong mga kasalanan sa Panginoon, at ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, tapat ang Diyos na siyang magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Amen? Kaya Spirit is the aroma of Christian believers. Hallelujah. Tayo pong lahat ay nilinis ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ang advice nga niya sa mga believer, kung ikaw ay mayroong labanan, paubaya mo sa Panginoon. Amen? Titignan mo lang, mamasdan mo lang, pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga trials natin sa ating buhay, paubayan natin sa Panginoon. Sa Diyos ang pakikipaglaban, sabi nga, di ba? Siya ang maghihiganti, siya ang makikipaglaban para sa iyo. Dahil malapit tayo sa Panginoon. If you are, tayo po ay may Espiritu ng Panginoon, mabangong samyo po ang Kristiyano. Lagi nating tandaan, mabangong samyo tayo sa Panginoon. Bilang tayo po'y believers. Amen? Bilang tayo po'y mananampalataya. Hallelujah. At bilang tayo po'y may Espiritu ng Panginoon. Spirit is the aroma of Christian believers. Amen. And then lastly, mga kapatid, sabi sa Acts chapter 1 verse 8, glory to Jesus. Hallelujah. Acts chapter 1 verse 8, sabi dito,
Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang panghuli po mga kapatid, when the Holy Spirit come upon us, you will receive power. Amen? You will be witness to Christ. Mayroon po tayong tinanggap na kapangyarihan na mula sa Panginoon. Tayo po'y tinatakan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya dapat very strong yung ating belief, mga kapatid. Very strong yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi na tayo dapat mahatak. Kasi nakakalungkot sa ating panahon. Mayroon po kaming kapatiran po eh. Ang dahilan na nag-INC siya, dahil inisponsoran yung kanyang anak sa pag-aaral, ganun po eh. Inisponsoran yung kanyang asawa na sa trabaho. Kaya wala na. Doon na sila. Kaya sabi ko, dapat ang mananampalataya, hallelujah, manindigan sa salita ng Panginoon. Manindigan sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kinakailangan tayo very strong. Yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Yung ating pananalig ay napakatibay. At tayo po ay nagwi-witness na. Amen? Nagtitestify na tayo sa Kaya nga mga kapatid, yung mga very active sa testimony, naku, grabe po ang galaw ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung every time ng gawain, nagtitestimony siya. Every time na kahit sa ang gawain, nandun siyang kagalakan, nagpapasalamat sa Panginoon. Ramdam ang Panginoon. Ramdam niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa akin po, pag nagbabahagi po ako ng salita ng Panginoon, pagka nakita ko maraming tao, hindi ako, alam niyo, hindi po ako nahihiya, ika nga. Dati mahiyain po ako, pero simula nung nakilala ko po ang Panginoon, may espiritu pong nag-uudyo, nagbibigay kalakasan sa atin. Nagbibigay ng wisdom sa atin. At nagbibigay ng lakas sa atin. Amen? Yung word ba na, alam niyo yun, wag natin ma-misinterpret ha. Yung word ba na nalalasing ka sa espiritu ng Panginoon. Diba? Alam niyo yun, hindi ka na mahihiya, ika nga. Yes, totoo po. Amen? Kahit wala ka ng microphone, sige, sigaw ka na ng sigaw doon. Hindi naman yung sigaw na parang kinukurse mo sila, hindi ganon. Nagtitestimony ka, alam nyo, napakabuti po ang Panginoon. Dati ang buhay ko ganito. Di ba? Dati ang buhay ko walang direksyon. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, praise the Lord, binago niya ang aking buhay. Kung paano ang Diyos ay nagbabago ng buhay, bakit hindi mo subukan? Alam ko napapagod ka na, di ba? Alam ko napapagod ka na sa iyong karamdaman, sa iyong bisyo, sa iyong kabigatan. Mayroon pong Diyos na patuloy na umaalalay sa atin. Amen? Ang Espiritu ng Panginoon pag nasa atin, mga kapatid, yan ang magiging, alam niyo yun, yan ang katibayan, yan ang patunay na nasa yung Espiritu ng Panginoon, hindi mo mapigilan na maghayag ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ihayag yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. The more na inihahayag natin ang kabutihan ng Panginoon, nahahayag po ang Panginoon sa buhay natin. Yun lang naman ang purpose ni Lord sa atin kung bakit tayo po ay pinili, tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng paglilingkod. Amen? And lastly, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power, you will be witness to Christ. Amen.
tayo po ay matapang na ibahagi ang salita ng Panginoon. Alam niyo si Brother Nick, grabe po pag nagpi-preach po 'yun, grabe yung encouragement. Yung si Brother Nick, yung walang kamay, walang paa, di po ba? Hallelujah. Grabe po yung kanyang testimony. Ang kanyang laging panalangin pala, Lord, bigyan mo ako ng paa, bigyan mo ako ng kamay, sabi niya. Every morning, ako every time na ako iluluhod, yun ang hinihingi ko sa Lord kasi alam kong walang imposible sa Panginoon. Naniniwala ba kayo? Sabi niya na walang imposible sa Diyos. Ako naniniwala, sabi niya. Kaya lagi kong hinihingi, bigyan mo ako ng kamay, bigyan mo ako ng paa, Lord. Pero kung hindi mo ako bibigyan ng paa at kamay, gamitin mo yung buhay ko. Biro niya yung positive ng kanyang kaisipan. Amen? Ang Diyos lamang ang may kakayahan magkaroon ng gano'n. Kaya ngayon, pag sabihin mo siya, wala kang kamay. Hindi, may kamay at paa ako. Si Lord ang kamay ko, si Lord ang paa ko. Sabi niya. Because when the Spirit come, you will receive power and you will be witness to Christ. Ngayon, grabe po, pag siya ay nangangaral, nakangiti siya, grabe yung aura ng kanyang mukha, kahit na titignan mo, parang nakakaawa, di ba? Hallelujah, pero grabe po yung kanyang kagalakan. Amen? At dapat lang na tayo po ay maging ganon, na may kagalakan, kahit maraming mga trials sa buhay na ito. Dahil, yung nga po yung topic natin, freedom in Christ through the Holy Spirit. May kalayaan po mga kapatid. Walang imposible sa Lord. Hallelujah. Yung father ko nga grabe po yan, nanununtok yan si mother ko noon. Ang buhay namin, napakagulo. Yung mother ko, nakikita ko, sinusuntok niya. Tapos sinisipa niya ako ng mga bata pa kami. Kaya ako, nag-aral ako ng mag-isa. Nilalakad ko ang school. Tapos mula high school ako, mula second year ako hanggang fourth year, ako na ang nagpaaral sa sarili ko. Ito, ngayon nyo lang maririnig. Nagkalakal din ako nung mga panahon na yun. Nagbuti bakal po ako. Sobrang hirap ng buhay. Kung titignan mo, parang hindi na aahon sa kahirapan. Dahil ang aking father ay grabe po ang bisyo niya. Sugal, grabe po ang niya. No po? At tapos susuntukin pa niya yung mother ko noong mga panahon na yon. Pero nung nakilala ko po ang Panginoon, hallelujah. At lagi akong humahayo, lagi po akong, alam niyo yun, sumasama na sa mga evangelism, naalala ko po ang pamilya ko. Sabi ko, kung sa ibang tao sinisirang ko ng gospel, walang imposible sa Panginoon. Lagi nating tandaan, kung kasama natin ang Espiritu ng Panginoon, may kapangyarihan po ang Diyos sa buhay natin. May kalayaan sa buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Sa madalit salita ngayon, kasama ko na po sila na naglilingkod sa Panginoon. In fact, sila po ngayon ang aking, sila po yung aking elder sa church. Amen? Nag-i-special number sila. At ngayon, hallelujah, yung ibang kapatid ko na lang yung kaunti na lang, Lord. Amen? Bahala si Lord po doon. Ang point natin, mga kapatid, pagkasama mo ang Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, walang imposible. Amen? May kailangan lang sa isip natin, Lord, alam ko may magagawa ka sa buhay natin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. 2 kapatid ko na lang ang dapat na ma-born again. Amen? Makakilala talaga sa Panginoon. Alam ko po na walang imposible sa Panginoon. Amen. Glory to God. And then lastly, mga kapatid, yung ating conclusion. Romans chapter 6 verse 22. Yung aking conclusion, mga kapatid. Romans chapter 6 verse 22. Datapwat ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga
sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya sa atin po bilang tayo po'y mananampalataya na ng ating Panginoon, mananagumpay na po tayo. Mayroon na po tayong life-changing. Amen? May binagong buhay na po tayo. Hallelujah. Ang tanong, bago na ba yung buhay natin? Amen? Hallelujah. Kaya tayo pong lahat na mananampalataya, binago na po ang ating pong mga buhay. Amen? Araw-araw po mararanasan natin ang pagbabago at pagbabago ng buhay natin na mula sa Panginoon. Freedom in Christ through the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay manalangin. Father God, thank you po sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakalaking pagkakataon sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. At Lord God, ako po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pong missionary, sa buhay po ng aming admin, sa buhay ni Ma'am Beverly. Salamat po sa kanyang buhay. Maging sa kanyang husband, Lord, na si Sir John, na ngayon po ay nagdiriwang po ng kanya pong kaarawan, Lord. Dalangin ko po ang patuloy na physical strength, Lord, sa buhay po ni Sir John at maging sa kanila sa hipag po ni Ma'am Beverly na si Sister Ivy. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na financial breakthrough sa kanila pong buhay. Sabi mo nga po, Panginoon, kapag kami ay lalapit sa iyo, lalapit lang kaming may pananampalataya. Alam po namin, Lord, hallelujah, na ngayon pa lamang pinagpala mo na sila. Ngayon pa lamang, Panginoon, yung provision mo, Panginoon, sa lahat ng kanilang desire, sa kanilang puso, ay pagkakaloob mo, Panginoon. Thank you, Abba Father, sa kanilang buhay. Salamat din, Lord, sa platform ng daily devotion, Bible study, Father God, sa lahat ng mga kapatid po namin na narito sa platform, Father God. Lord, salamat po sa kanilang buhay. Dalangin ko ang patuloy na protection and provision mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Thank you, Abba Father. At muli, Panginoon, ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po, mga kapatid.